Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating tinatawag na panggabi na online service. By the way, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito is natutuwa si Lord. No, natutuwa si Lord sa kanyang mga hinirang. Pero bago tayo magpatuloy, dapat muna tayo sa ating Diyos na tuwang-tuwa sa ating kanyang mga lingkod. Panginoon, salamat sa buong araw na ito, naranasan namin, nakita namin ang iyong kapangyarihan. Nakita namin kung paano mo kami pinagpala, iningatan, ginabayan, sinamahan sa lahat ng aming gagawin sa lahat ng ginawa namin sa buong araw na ito. Salamat, ito, nakauwi kami sa aming mga bahay-bahay at nakarating po kami ng maayos at narito, makikinig kami ng iyong mensahe. At alam po namin ang iyong mensahe ay may kapangyarihan. At dahil tuwang-tuwa ka sa amin, Lord, gusto mo maintindihan, maunawaan, makita namin ang iyong kabutihan. Kaya samahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name, we pray. Amen. So, kagaya nga po ng sinasabi ko, natutuwa si Lord sa kanyang mga hinirang. Pero ang tanong, bakit tuwang-tuwa si Lord sa kanyang mga hinirang? Tingnan po natin. Unang-una, ang kanya daw mga hinirang ay walang yabang. Awit 149 verse 4. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Tuwang-tuwa si Lord. No? Tuwang-tuwa si Lord kapag yung kanyang mga lingkod, nakakaranas ng tagumpay. At sa tagumpay na ito, si Lord lamang ang pinagyayabang. So, ibig sabihin, pwede pala magyabang. Pero ang ipagyayabang natin si Lord. Tingnan po natin dito. Awit 35:27. Ang nangangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa, dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. So again, dito, sinasabi lang na si Lord, kapag ang ipinagyayabang natin ay siya, tuwang-tuwa siya. At kung ibinababa natin yung sarili natin, natutuwa siya. Bakit? Tingnan niyo po kapag si Lord ang pinagyayabang natin, for sure, ibababa natin yung ating sarili. Kapag itinaas natin yung sarili natin, sigurado si Lord na pupunta sa ibaba. Ganun lang po kasimple yun. So kung gusto nating matuwa si Lord sa atin, lahat ng tagumpay na nararanasan natin, ipagmayabang natin. No? Kaya dito to gusto ni Lord tayo pahirapan. Ang gusto, ipagsigawan natin at ipagmalaki ang kanyang kabutihan. Kasi maraming mga tao na kapag may nararanasan na hindi maganda, ang feeling niya, siya'y pinapahirapan ni Lord. Sa totoo lang, minsan, pansinin po ninyo palagi kong sinasabi ito. Kapag ikaw ay nandun sa sitwasyon na parang nahihirapan ka, di ba tawag tayo ng tawag kay Lord? Pansinin po ninyo yan. Kailan tayo nagiging mapagpakumbaba? Kailan tayo palaging tumatawag sa Kanya. Kasi pag tumatawag tayo palagi sa Kanya, that's a sign of humbleness. Nagpapakumbaba tayo, lumalapit tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag pala tayo nagpapakumbaba, patuloy, tagumpay, ipagkakalob ni Lord sa atin. Bakit? Alam na alam kasi ni Lord, pag may nangyari sa ating victory, wala tayong ibang itataas kundi siya. So natutuwa siya kapag nakita niya na tayong kanyang mga anak, ipinagmamalaki natin yung mga magagandang bagay na ginawa niya. Actually, lahat naman na ginagawa ng Lord sa atin magaganda eh. Tayo lang kuminsan na nag-iisip na hindi maganda. Sa lahat ng nangyayari sa atin, sabi ganun, palagi tayong sumigaw sa tuwa dahil alam natin, meron pang darating. More na ibibigay sa ating Panginoon. Sumunod, sabi rito, walang ibang inaawitan at pinapupurihan. Sino ba namang ang hindi matutuwa niyan? Di ba? Kapag palagi pinupuri mo, dito nga lang sa atin, pag pinupuri ka, ginagawang ka pa ng kanta, di ba natutuwa tayo? Lalo na po si Lord. No? Kaya sabi niya rito sa awit, 149:5, sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hinirang, sa kanilang pagdiriwang, masaya't nag-aawitan. No? Alam niyo po si Lord hindi KJ.
Gusto niya mag-enjoy tayo, matuwa tayo. Kaya lang, ano ang ikinatutuwa natin sa buhay? Ano yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng kagalakan? No? Gustong-gusto ni Lord na siya ay inaawitan at pinapahiran ng kanyang mga hinirang. Pinupuri. Hindi napapagod. Patuloy na nagpupuri. Oh? At tingnan niyo po, sabi po dito, no? Pinagdadasal pa ng mga hinirang na palagi niyang maihayag ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Sabi sa awit 42:8, nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw, gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan, dadalangin ako sa Diyos na bumubuhay. So, ibig sabihin, tingnan niyo po mismo, yung kanyang mga lingkod, pinagdadasal, no? Kaya nga, hindi ko po alam sa atin, pinagdadasal ba natin talaga na yung pag-ibig ng ating Panginoon ay mahayag araw-araw? Ibig sabihin, pag may nangyayari binibigyan pa natin yung ating isipan, nating puso, na kinukondisyon natin na dapat magpasalamat tayo. Kaya palagi ko pong sinasabi ito sa church Dapat, kagaya nakaraan, dapat, Thanksgiving Sunday, dapat nakaprogram na sa isipan mo at sa puso mo na meron kang sasabihin, magpapasalamat ka sa Panginoon. Again, hindi po ito pilitan. Pero again, kagaya nito, sabi rito, pinagdadasal niya, no? Na yung pag-ibig daw ng Diyos mahayag araw-araw, gabi-gabi, siya nawa ay purihin ko at awitan. Ibig sabihin, yun pala, kinukondisyon pala ang ating isipan, ang ating puso, sa pamamagitan ng panalangin, kagaya nitong sinasabi nitong psalmist, na pinagdadasal niya na sana, yung pag-ibig ng Lord ay mahayag. Mahayag lang yung pag-ibig ng Lord araw at gabi. Kung merong palaging nagpapasalamat, nagpapatotoo sa magandang ginawa ng Diyos sa Kanya. Sino po magsasabi nito? Totoo, yung dagat nangungusap, nagpapasalamat siya sa maganda na pagkakagawa sa Kanya ng Diyos. Yung mga bituin, totoo, nagpapasalamat dahil sa magandang kislap na binibigay niya na napapapurihan ng ating Diyos. So kung titingin ka lang, sa gabi, titingin ka lang sa langit, makikita mo na, napakaganda ng nilikha ng Diyos. Kapag sa umaga naman, titignan mo yung paligid mo, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Ito ang pinakamaganda. Pagharap mo sa salamin, anong sasabihin mo? Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Totoo naman. Tayo ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Bakit? Tayo lang ang bukod tangi na kayang kumanta, na kayang sumigaw, na kayang magpuri, ipagmalaki ang ating Diyos. So, ganyan po katindi. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. No? Kaya si Lord, natutuwa siya kapag ang kanyang mga anak ay umaawit palagi sa Kanya. Kaya nga, hanggat maaari po, kung kakanta din lang tayo, maski doon sa video ko, pili tayo ng kanta na makapagbibigay ng honor, ng glory kay Lord. No? Gustong-gusto niya, inaawitan siya. No? Pinapupurihan siya ng kanyang mga hinirang. No? At kagaya rito, ipinagdadasal pa. At sumunod, sabi rito, walang ipagmamalaki kundi salita ni Lord na ibinigay. Napakaganda po. Awit 149:6. Pinupuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang doble talim at matalas. Alam niyo po, ano pong simbolo nitong doble talim na espada, matalim? Sabi po rito sa Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may tanim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So again, yun pala.
Yung salita ng Diyos ay double-edged sword. No? Magagamit ito. No? Magagamit ito para makita natin kung ano yung magagandang bagay. At sabi rito, alam ng salita ng Diyos at binabalak ng ating puso. So, ganyan po ka-powerful yung salita ng Diyos. Kaya dapat palagi nating ipinapangaral ito, palagi nating ipinagmamalaki, palagi nating sinasabi na ang salita ng Diyos ay napaka-powerful. At sino nga ba yung salita ng Diyos? 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino po ba itong tinuturing na salita at ang salita ay Diyos? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag po nating salita na nagkatawang tao. Salita ng Diyos na bumaba dito para ako ay ligtas, tayo ay ligtas. So, gustong-gusto ng Diyos na sa kanyang mga lingkod maririnig palagi yung kanyang mga salita. Tuwang-tuwa si Lord kapag pinapangaral natin, sinasabi natin ang kanyang mga salita. No? Kaya nga, gusto ng Lord na yung iba yung laman ng ating prayer patungkol sa Kanya. Wala nang iba. Kaya sa gabing ito, kapatid, kaibigan, tingnan natin mabuti. No? Natutuwa kaya si Lord sa buhay po natin? Gaya ng sinasabi ko, natutuwa si Lord na tayo maging mayabang. Ano yung mayabang? Ipagyayabang natin si Lord. No? Sasabihin natin yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Ipangangalandakan natin na napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sa totoo lang, ikaw ngayon, ikaw na nakikinig, hindi ba maraming magandang ginawa ang Diyos? Maski sa araw lang na ito, isipin mong mabuti. Isipin natin mabuti. Nakikinig ka ngayon. Totoo si Lord. Nakaingatan ka, nakarating ka sa bahay. Totoo si Lord, nakarating ka ng maayos. Binibigyan mo ng pahalaga ngayon ang salita ng Diyos. Sigurado tuwang-tuwa si Lord. Kasi pagpapakita ito ng total dependency sa ating Panginoon. No? Pagpapakita ito na tayo'y nagpapakumbaba. Kapatid, sa mga oras ito, lalapit tayo sa ating Diyos. Pupurihin natin siya. Sasambahin natin siya. Sasabihin natin sa Kanya ang Kanyang lahat ng Kanyang kabutihan. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, nakikita ng Diyos, kagaya ng binasa natin kanina, alam ng Lord ang iniisip natin, alam niya ang binabalak ng ating puso. Yung iniisip ba natin, yung binabalak nating puso, patungkol kay Lord, gustong-gusto na Lord, ibigay sa atin ang pinaka-the best. Pero ang tanong, the best din ba yung binibigay natin sa Kanya? Sulit kaya si Lord sa atin? Sumunod po kayo sa panalangin na aking gagawin. Ang kinin ninyo na sarili niyong panalangin. Ang panalangin ito. Lord, tulungan po ninyo kami na matuto kami, magpatuloy kami, magpakumbaba sa iyo. Walang dapat mataas. Walang dapat mabigyan ng parangal, kundi ikaw sa buhay po namin. Lord, aawitan ka namin, sasambahin ka po namin, at patuloy kami magpupuri sa iyo. Dahil talaga namang napakabuti mong Diyos. Nakakatuwang isipin na patuloy lahat, no? Lahat ng mga bagay na kailangan namin, binibigay mo. Nakakatuwang isipin, the more na bumababa kami, the more na natataas ang iyong pangalan sa buhay po namin, the more na nakikita namin na napakarami na pagpapala na patuloy binibigay mo po sa akin. Lord, lagi namin sasabihin at pagmamalaki na ikaw ang aming Diyos, ang iyong mga salita ay makapangyarihan.
At ipagmamalaki namin palagi, Panginoon, na kaya kami umabot sa ganitong estado ng aming buhay ay dahil lamang sa iyo. Kaya namin narating kung ano yung narating namin ay dahil sa iyo. At alam po namin, marami pang darating na magagandang bagay pagkakalamo po sa amin. Dahil gusto mo na palagi ipagmayabang ka po namin, ipagmalaki ka po namin. Palagi kang awitan, maging sa aming pananalita, ikaw ang mataas. Maging sa aming awitan, maparangalan ang iyong dakilang pangalan. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang naglalagay nito sa aming puso, sa aming isipan, na parangalan ka po namin. At salamat, Panginoon, the more na ginagawa namin ito, the more na nararanasan namin ang iyong presensya. Lord, sa mga oras ito, maaring sa aming kalagitnaan, hindi makapagpuri ang sino man dahil mayroong karamdaman. Lord, ipadama mo ngayon, ipakita mo ngayon ang iyong himala. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan ang aking mga kapatid, ang sino mang may karamdaman. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kagaya nga po, Lord, ng sinasabi mo sa iyong mga salita, even sa aawitin, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, napakabuti mo. Napakabuti mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito ay tunay na papurihan, itaas namin ang iyong pangalan. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay hindi napapagod na kami pagpalain. Hayaan niyo po, Panginoon, na palagi isipin namin na meron kang maganda na gagawin sa buhay po namin at umaasa kami na mangyayari ito, magaganap ito. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin. Salamat po sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kaarawan at ng kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw nagkaloob nito. At hayaan niyo po, Panginoon, sa mga susunod ng araw, patuloy na maitaas ka, mabigyan ka ng kapurihan sa aming buhay. Ikaw lamang ang mataas, ikaw lamang ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Kung meron po kayong katanungan o meron kayong pasasalamat, huwag pa kayong magkatabili na sabihin po ninyo. Dito malalabas po yung saan kayo pwede na magsabi. Dahil sigurado, tuwang-tuwa si Lord kapag nakita niya, narinig niya na yung pasasalamat po natin at yung pagpupugay natin sa kanyang pangalan. Muli, ito po yung likod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing, magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.